ay nagkaroon talaga ng sobrang pagbigat ng daloy ng traffic, nagka-gridlock. Hindi tayo against na magkaroon ng solusyon para sa traffic, no? At ang komentong ito ay hindi rin pumapabor dahil ako ay lagi nasa mall, no? Ang akin lang naman is, kung gusto talaga natin maiwasan ng traffic, bakit hindi gawin ng gobyerno na bawasan ng mga sasakyan, ilimit yung years na kapag ganitong taon na, kailangan i-dispose na, kagaya ng mga ibang bansa. Diyan lang pwedeng makaiwas ng traffic. Pero hindi gagawin ng gobyerno yan. Bakit? Sayang yung, taon-taon na paparehistro. Malaking income yan para sa gobyerno. Mas importante ang income ng government kahit magsakripisyo ka sa traffic. Kesa nga naman magbawas ng mga sasakyan, no? Kaya mas okay na wag limitahan yung years ng paggamit ng isang sasakyan at mas okay magpagawa ng mga kalsada, magsakripisyo sa traffic kasi mas nakakakolekta. Iniisip pa yung mga mamamayan sa ganyang pag-iisip? Imagine niyo araw-araw ang isang kumpanya nagbebenta ng sasakyan. Everyday may sales. Lahat ng mga yan, inaabot nila yung quota nila. So, ang logic doon is, ilang sasakyan ang nadadagdag araw-araw? Sabihin natin sa buong Pilipinas ay 100,000. Kunyari lang ha. So, araw-araw ay naglalabas tayo ng 100,000 na sasakyan. Iba't ibang model, iba't ibang kumpanya. Araw-araw, ilan ba yung nababawas na sasakyan na nasisira at hindi na talaga napapakinabangan? Karamihan pa sa mga sasakyan na bulok na ay ginagawa ng remedyo ng paulit-ulit kaya dumadami ang aksidente. Sana nakikita ng gobyerno yan. At correction ha, hindi lang po Christmas season ang heavy traffic. Araw-araw ay grabe na ang pakikipagdigma dyan sa kalsada. Kaya huwag niyo sasabihin na mag-adjust kasi Christmas naman, no? At kung maraming ang inilalabas sa sasakyan araw-araw at wala naman sasakyan araw-araw na dinidispose, ano tayo 20 years from now?